Huwag mo nang idaan sa pag-iyak ang lahat, Tessa. Tapos na ang pagpapanggap natin. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito bago pa kita tuluyang ipahiya sa harap ng lahat ng panauhin. Ang boses ni Baltazar ay malamig pa sa hanging dumaan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga punyal na isa-isang nabaon sa dibdib ni Tessa, dahan-dahan ngunit malalim. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang masayang tugtugan ng banda sa labas para sa selebrasyon ng fiesta, ang tawanan ng mga kamag-anak, at ang amoy ng masasarap na pagkain ay biglang naglaho sa pandaman ni Tessa. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at mabuhay na tibok ng sarili niyang puso na tila isang ibong nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Hindi makapaniwala si Tessa habang nakatitig sa puting sobrang nakapatong sa lamesang mahogany. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa okasyon ay nanginginig na ngayon. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Saan siya nagkulang? Sa loob ng 10 taon siya ang naging anino ni Baltazar. Siya ang utak sa likod ng bawat tagumpay ng Salcedo Group, ang tahimik na haligi na sumalo sa lahat ng bigat para lamang manatiling matatag ang pangalan ng kanilang pamilya. Baltazar, what is this, isang biro ba ito? Pabulong na tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay halos isang pagsusumamo. Kagabi lang we were planning for our anniversary. Akala ko ba ngayong fiesta natin ipagdiriwang ang pagkapanalo ng bagong kontrata? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Baltazar. Sa likod niya lumitaw si Camila, ang kanyang sekretarya, na suot ang isang mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Hindi na kailangang magsalita ni Camila. Ang paraan ng pagtingin niya kay Tessa na puno ng pangungutya at paghamak ay sapat na upang malaman ni Tessa ang buong katotohanan. Ang bango ng pabango ni Camila ay humalo sa hangin, isang amoy na sumasagisag sa pagtataksil na matagal na palang nagaganap sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Please, Tessa, stop acting like a victim, pagmamatigas ni Baltazar habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi mo ba naintindihan? You are being sued for embezzlement? Nawawala ang pondo ng foundation na hawak mo. At ayaw kong madamay ang pangalan ng mga Salcedo sa dumi mo. I'm doing this to protect the company, and honestly, I'm doing this to protect myself from a wife who can't even give me a decent heir. Ang huling pangungusap ni Baltazar ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa mukha ni Tessa, hindi sa pisikal na paraan kundi sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ng kawalan ng anak, isang krus na matagal na niyang pasan, ay ginamit na armas laban sa kanya. Naalala niya ang lahat ng mga gabing umiiyak siya ng tahimik habang yakap ang sarili, ang mga masakit na gamutan na pinagdaanan niya, lahat ay para lamang mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, ang lahat ng sakripisyong yon ay itinapon na parang basura. Sa kabilang bahagi ng silid pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Serafina. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng perpektong debosyon. Hawak niya ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Tessa. Teresa ang tawag ni Doña Serafina, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Huwag mong dungisan ang kapistahang ito ng iyong mga eksena. Malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kinuha ka namin mula sa wala binihisan at binigyan ng pangalan. At ganito pa ang isusukli mo, ang pagnakawan ng simbahan at ang mga mahihirap. Hindi totoo iyan, Mama, ang tanging naisagot ni Tessa, habang ang unang patak ng luha ay tuluyan ng kumawala sa kanyang mga mata. Alam ninyong hinding-hindi ko magagawa iyon. I built this company with my own sweat and blood. Enough, ang putol ni Baltazar. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas at pumasok ang ilang mga kamag-anak, at pati na rin ang kapitbahay nilang si Marites Dolores, na hindi lingid sa kaalaman ni Tessa, ay kasalukuyang naka-livestream gamit ang kanyang telepono. Ang bawat salitang binitawan, ang bawat patak ng luha ni Tessa ay pinapanood na ngayon ng buong barangay. Ang hiya ay tila isang mainit na kumot na bumalot kay Tessa, na nagpapahirap sa kanya na tumayo ng tuwid. Lumapit si Doña Serafina kay Tessa at itinuro ang sahig sa harap ng isang maliit na altar ng birhen na nasa sulok ng silid.
Kung gusto mong maniwala kami sa iyo, lumuhod ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng Panginoon at sa harap namin. Ipakita mo ang iyong pagsisisi bago ka namin tuluyang itakwil. Tumingin si Tessa kay Baltazar, nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang malamig na pagbaliwala. Sa tabi ni Baltazar, dahan-dahang hinawakan ni Camila ang braso ng kanyang asawa, isang pagpapakita ng pag-aari na tila isang lason na dumadaloy sa mga ugat ni Tessa. Ang musikang naririnig niya mula sa labas ay tila naging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig, isang ingay na nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng selebrasyon ng lahat, siya ay kasalukuyang nililibing ng buhay. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina. Ang bigat ng utang na loob, ang bigat ng tradisyon, at ang bigat ng pag-ibig na binaliwala ay tila mga kadenang humihila sa kanya pababa. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ngunit ngayon ay handa na siyang luraan. Dahan-dahang bumaba ang katawan ni Tessa patungo sa matigas na sahig. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga tuhod sa lupa, isang boses mula sa may pintuan ang nagpatigil sa lahat. Isang boses na hindi pamilyar, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi niya kailangang lumuhod sa mga taong magnanakaw. Ang katahimikan na bumalot sa silid, matapos marinig ang tinig na iyon, ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa lahat ng naroon. Ang mga panauhing kanina ay abala sa panonood ng iskandalo ay sabay-sabay na kumuha ng malalim na hininga habang ang kanilang mga mata ay natuon sa babaeng nakatayo sa pintuan. Si Inez Valderrama ay hindi katulad ng mga tipikal na panauhin sa fiesta. Wala siyang suot na magarbo o makulay na terno. Sa halip isang simpleng puting blusa at itim na pantalon ang kanyang suot, ngunit ang paraan ng kanyang pagkakatayo ay nagpapahiwatig ng isang awtoridad na tila kayang gumuho ng mga pader ng mansyong iyon. Ang kanyang mga mata na kasing talim ng kidlat ay direktang nakatitig kay Doña Serafina. Sino ka para manghimasok sa usaping pamilya? Ang asik ni Doña Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Security. Bakit may nakapasok na estranghero rito, ngunit hindi natinag si Inez? Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa gitna ng silid, ang tunog ng kanyang mga sapatos. Sa makintab na sahig ay tila isang regular na ritmo ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga salsedo. Huminto siya sa tabi ni Tessa na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig sa pigil na paghikbi. Ang usaping pamilya ay nagiging usaping publiko kapag may nagaganap na kawalan ng katarungan. Ang malamig na sagot ni Inez. Tiningnan niya si Baltazar na tila isang maliit na bata sa ilalim ng kanyang titig. At ikaw, Baltazar Salcedo, ay masyadong kampante sa iyong kinalalagyan. Akala mo ba ay hindi ko alam kung paano mo nakuha ang huling kontrata ng kumpanya? Bago pa man makasagot si Baltazar, mabilis na kumilos si Doña Serafina. Alam niya ang sining ng pagmamanipula at hindi siya papayag na mawala ang kontrol sa usapan. Itinulak niya ang mga panauhin palabas ng silid sa pamamagitan lamang ng isang matalim na tingin sa kanyang mga katulong, at sa loob ng ilang minuto, ang natira na lamang ay ang pamilya si Camila at ang estrangherong si Inez. Teresa, tumingin ka sa akin, ang utos ni Doña Serafina. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit punong-puno ng lason. Huwag mong isipin na ang babaeng ito ang magliligtas sa iyo. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Isang ulila na walang pangalan, walang kinabukasan. Kami ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang bawat pagkaing isinusubo mo, ang bawat damit na nakabalot sa iyong katawan, ay galing sa pawis ng mga Salcedo. Naramdaman ni Tessa ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang utang na loob. Iyan ang palaging ginagamit na sandata laban sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang pakiramdam na kahit anong gawin niya, kahit gaano siya magtrabaho ng husto, ay hinding-hindi niya mababayaran ng kagandahang loob ng pamilyang ito. I gave you 10 years of my life, Mama, ang nangangatog na sagot ni Tessa. I built the financial algorithm that saved this company 3 years ago. Kung wala ako, matagal na kayong bankrupt. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Baltazar. Algorithm, Tessa, please? Huwag mo namang gawing katatawanan ang sarili mo. You're just a housewife who's good with calculators. Ang tagumpay ng Salcedo Group ay dahil sa aking pamumuno at sa suporta ni Camila. Ikaw, you were just there to sign papers and look pretty behind me. Ang bawat salita ni Baltazar
ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Tessa. Ang katotohanang siya ang gumagawa ng lahat ng mahihirap na desisyon sa pananalapi habang si Baltazar ay abala sa mga party ay tila tuluyan ng binura ng kanyang asawa. Ang kanyang talino ay minaliit, ang kanyang ambag ay kinutya. Lumapit si Ines kay Tessa at hinawakan ang kanyang balikat. Ang hawak nito ay hindi mahigpit, ngunit nagbigay ito ng kakaibang init sa nanlalamig na katawan ni Tessa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang mga kasinungalingan, Tessa, ang bulong ni Ines na sapat na upang marinig ng lahat. Ang leon ay hindi kailangang magpaliwanag sa mga tupa. Tumingin si Ines kay Doña Serafina at may kinuha siyang isang maliit na gintong locket mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling makita iyon ng matanda, tila nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Serafina. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang rosaryong hawak niya ay halos mahulog sa sahig. Saan mo nakuha iyan? Ang nauutal na tanong ni Doña Serafina. Mula sa isang taong matagal ninyong sinubukang ibaon sa limot, ang sagot ni Ines na may halong pait. Ngunit hindi ako narito para sa iyo ngayong gabi. Narito ako para kay Tessa. Lumingon si Ines kay Tessa, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Tessa, may pagkakataon ka pang lumaban. Ngunit kailangan mong magpasya ngayon. Mananatili ka ba rito para tuluyang durugin nila o sasama ka sa akin at babawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo? Bago pa man makasagot si Tessa, humakbang pasulong si Doña Serafina. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong nagngangalit. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na bulong na puno ng banta. Sige, Teresa, lumakad ka palabas ng pintuang iyan kasama ang babaeng iyan. Ngunit tandaan mo ito, oras na humakbang ka palabas, lalabas ka ng walang bitbit kahit isang kusing. Ipapahiya kita sa buong mundo bilang isang magnanakaw. Sisiguraduhin kong hinding-hindi ka na makakakita ng sikat ng araw sa bayang ito na may dangal. Magiging isang pulubi ka na hihingi ng awa sa bawat kanto at walang sino man ang lilingon sa iyo. Ang banta ni Doña Serafina ay tila isang malamig na hangin na nagpapatindig ng balahibo ni Tessa. Tumingin siya sa paligid ng silid sa asawang nagtaksil sa kanya, sa babaeng aagaw sa kanyang posisyon, at sa biyenang itinuring niyang ina, ngunit ngayon ay handang pumatay sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang tunog ng mga paputok para sa fiesta ay nagsimula ng umalingaw-ngaw na tila mga putok ng baril sa pandama ni Tessa. Ang kislap ng mga ilaw mula sa bintana ay nagbibigay ng anino sa mga mukha ng mga taong nasa loob, na tila mga halimaw na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Tessa choose ang hamon ni Baltazar, ang kanyang kamay ay nakahawak na sa baywang ni Camila nang walang pakundangan. Huminga ng malalim si Tessa, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pintuan, kung saan ang dilim ng gabi ay tila naghihintay na lamunin siya o kaya naman ay magbigay sa kanya ng bagong simula. Patawad, Ate Tessa, pero kailangan ko ring isipin ang sarili kong kinabukasan. Hindi habang buhay ay aasa lang ako sa mga tira-tirang tulong mo. Ang boses ni Clara ay parang isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Tessa. Si Clara, ang kanyang pinsan, ang nag-iisang tao na itinuring niyang kapatid sa loob ng malawak at mapanghusgang mansyong ito. Sa gitna ng kaguluhan sa ibaba, tumakas si Tessa patungo sa kanyang silid upang kunin ang nag-iisang alas na magliligtas sa kanya, ang kanyang laptop na naglalaman ng orihinal na algorithm ng Salcedo Group. Ngunit doon sa gitna ng madilim na pasilyo, bumungad sa kanya ang mukha ni Clara na punong-puno ng pagkakasala, ngunit may bahid ng determinasyon. Clara, anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig, habang pilit na binubuksan ang pintuan ng kanyang silid. Nasaan ang bag ko? Nasaan ang laptop ko? Hindi nakatingin ng direkta si Clara. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sariling bag na tila may itinatago rito. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng mansyon ay tila isang malakas na palakpakan para sa panibagong pagtataksil na nararanasan ni Tessa. Bawat patak ng tubig ay nagpapaalala sa kanya na ang mundong binuo niya ng may pag-ibig ay dahan-dahan ng guguho. Ibinigay ko na kay Camila ang susi ng safe mo, ate, ang mabilis na sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay naging matigas. Ipinangako nila sa akin ang posisyon bilang head of marketing. Sinabi ni Doña Serafina na kung tutulungan kita, itataboy din nila ako na parang aso sa lansangan. Wala akong ibang mapupuntahan, ate. Hindi lahat tayo ay kasing talino mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Tessa. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para kay Clara, ang pagbabayad ng matrikula nito, ang pagpasok nito sa kumpanya, ang pagtatanggol dito laban sa mga lait ni Doña Serafina,
Lahat ng iyon ay parang mga abo na tinangay ng hangin. Ang pagmamahal na ibinigay niya ay naging armas na ginamit laban sa kanya. Pinagkatiwalaan kita, Clara, ang bulong ni Tessa. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng emosyon. You were the only family I had left. Family ate, look around you. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay namula sa emosyon. Sa pamilyang ito ang katapatan ay nabibili. Huwag kang umasta na parang santo. Kung ibinigay mo na kasi kay Baltazar ang gusto niya noon pa, hindi na sana umabot sa ganito. You're too perfect at nakakasakal iyon. Naglakad si Tessa patungo sa kanyang lamesa at nakita ang isang lumang litrato nila ni Clara noong mga bata pa sila sa probinsya. Doon pareho silang nakangiti, walang alam sa bagsik ng mundo. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang litrato, naramdaman niya ang gasgas ng papel sa kanyang mga daliri. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso bago niya ito dahan-dahang pinunit sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila ang tunog ng huling hibla ng kanyang pagtitiwala na tuluyan ng naputol. Sana ay maging sapat ang posisyong iyon para mabili mo ang iyong konsensya. Clara, ang tanging nasabi ni Tessa habang hinahayaan ang mga piraso ng papel na mahulog sa sahig. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Camila na may dalang tagumpay sa kanyang mga mata kasunod ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ang kislap ng mga tsapa ng pulis ay nagbibigay ng nakasisilaw na anino sa dingding na tila mga anino ng mga buwitreng handa ng sumunggab. Ayan na siya ang turo ni Camila, ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. Siya ang magnanakaw na sumisira sa Salcedo Group. Officers, arestuhin ninyo siya bago pa niya tuluyang mabura ang mga ebidensya sa aming database. Wait, wala akong ginagawang masama, ang sigaw ni Tessa, habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga kamay. Ang sakit ng bakal ay hindi hamak na mas magaan kaysa sa sakit ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo. Tumingin si Tessa kay Clara, nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting pagsisisi, ngunit ang pinsan niya ay tumalikod na at sumunod kay Camila. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga martilyong nagpapako sa krus ng paghihirap ni Tessa. Sa labas ng bintana, ang asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay nagsimulang maglaro sa mga dingding ng silid na nagbibigay ng isang nakatatakot na liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng malakas na tunog ng pag-ulan na tila sumasabay sa pag-agos ng mga luha ni Tessa na ayaw nang huminto. Ma'am, kailangan niyo nang sumama sa amin sa istasyon, ang sabi ng isang pulis habang hinihila siya palabas. Habang hinihila si Tessa sa mahabang pasilyo, nakita niya si Doña Serafina na nakatayo sa dulo nakangiti habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Ang bawat sulyap ng mga katulong, ang bawat bulong ng mga panauhin na naiwan ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang dalang kahit ano, walang pera, walang laptop, walang dangal. Ang tanging bitbit niya ay ang matinding puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Bitawan niyo ang aking kliyente bago ko kayo ihabla ng illegal detention at abuse of authority. Ang boses ni Ines ay tumama sa pasilyo ng mansyon na tila isang malamig na hampas ng hangin. Huminto ang mga pulis, ang kanilang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa braso ni Tessa, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang tinitingnan ang isang dokumentong itinaas ni Ines. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Tessa na halos hindi na makahinga sa tindi ng hiya at takot. Tumingin si Baltazar kay Ines, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Who do you think you are? Ang babaeng ito ay nagnakaw sa aking kumpanya. May karapatan kaming ipakulong siya. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Ines habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang paratang ay hindi sapat na dahilan para sa isang agarang pag-aresto nang walang selyadong warrant mula sa hukom. Ang mga dokumentong ipinakita ni Camila ay mga kopya lamang at walang legal na bigat sa sandaling ito. Kung itutuloy ninyo ito, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa harap kayo ng ombudsman. Dahan-dahang binitiwan ng mga pulis si Tessa. Ang pakiramdam ng paglaya ng kanyang mga braso ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Halos matumba siya kung hindi lamang siya mabilis na naalalayan ni Ines. Ang bango ng ulan mula sa labas ay humalo sa amoy ng lumang pabango sa pasilyo na nagbibigay kay Tessa ng pakiramdam na siya ay nasa pagitan ng isang masamang panaginip at isang malupit na katotohanan.
Magbayad ka man ng libong abogado, Tessa, hinding-hindi mo mababago ang katotohanang pinalalayas ka na sa pamilyang ito, ang sigaw ni Doña Serafina mula sa dulo ng pasilyo. Umalis ka na ngayon din. Hindi na sumagot si Tessa. Hinayaan niya ang kanyang sarili na ihatid ni Ines palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig na siya mismo ang nagpanatiling makintab sa loob ng 10 taon ay tila isang pagpapakitil sa kanyang nakaraan. Paglabas nila sa tarangkahan, ang malamig na patak ng ulan ay dumampi sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha na tila ayaw nang tumigil sa pag-agos. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa naglalakihang mga bintana ng mansyon kung saan nakita niya ang anino ni na Baltazar at Camila na magkasama, isang larawan ng kaligayahan na itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Dinala siya ni Ines sa isang bahagi ng lungsod na hindi pamilyar kay Tessa. Malayo ito sa mga nagtataasang gusali at malalawak na kalsada ng Makati. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping semento at kahoy. Ang bubong na yari sa kalawanging yero ay naglalabas ng ingay sa bawat patak ng ulan na tila isang malungkot na awitin ng kahirapan. "Dito ka muna, Tessa," ang sabi ni Ines habang binubuksan ang pinto. "Hindi ito marangya, pero dito ay walang makakapanakit sa iyo." Pumasok si Tessa sa loob ng maliit na silid. Ang amoy ng tuyong kahoy at singaw ng lupa ay sumalubong sa kanya. Isang luma at kupas na sopa, isang maliit na lamesang gawa sa kawayan, at isang bumbilya na nagbibigay ng madilaw na liwanag ang tanging naroroon. Naupo si Tessa sa gilid ng isang maliit na papag. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na nawalan ng sustansya. "Bakit mo ito ginagawa, Ines?" ang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagdududa. "Hindi mo ako kilala. Bakit mo itinataya ang iyong pangalan para sa isang taong tinakwil na ng sariling pamilya?" Tumayo si Ines sa tabi ng bintana, pinapanood ang mga giyera ng anino sa labas na dulot ng kidlat. "Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil sa awa, Tessa. Ang awa ay para sa mga mahihina at alam kong hindi ka ganoon. Ginagawa ko ito dahil pareho tayo ng kaaway. Ang pamilya Salcedo ay may utang na dugo sa akin at ikaw ang nag-iisang tao na may kakayahang sumingil sa kanila." Napatitig si Tessa kay Ines. Ang malamig at kalkuladong tinig nito ay nagbigay sa kanya ng panibagong uri ng takot, ngunit may kasama ring kakaibang lakas. "Anong ibig mong sabihin? Ang algorithm na ninakaw nila sa iyo?" Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, ang patuloy ni Ines habang lilingon kay Tessa. "Pero alam nating dalawa na ang utak na lumikha niyon ay hindi kailanman mapapantayan ng isang nakaw na kopya. Kailangan mong bumangon, Tessa. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili mo." Nang makaalis si Ines upang kumuha ng pagkain, naiwan si Tessa sa gitna ng katahimikan ng maliit na bahay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa, ang nag-iisang gamit na hindi nila nakuha dahil itinago niya ito sa kanyang medyas noong nagkakagulo. Ang screen nito ay basag na, ngunit nang buksan niya ito, ang liwanag nito ay tila isang maliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang itinuon ni Tessa ang kanyang mga daliri sa keypad. Naalala niya ang bawat linya ng code, ang bawat numerical pattern na binuo niya sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa lungkot. Bigla siyang napahinto nang maalala ang isang bagay na nakalimutan ng lahat, maging ni Camila. Sa bawat programang ginagawa niya, palagi siyang naglalagay ng isang backdoor. Isang lihim na lagusan na siya lamang ang nakakaalam. Isang command na kayang magpatigil sa buong sistema sa isang iglap lamang. Isang maliit na ngiti, ang unang ngiting hindi puno ng pait, ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha ay nagningning na ngayon sa isang bagong layunin. Hindi pa tapos ang laban. Ang aninong itinapon nila ay magiging isang bagyong hinding-hindi nila mapipigilan. "Kumakain ka pa ba, Tessa? O baka pati panis na kanin ay pinag-aagawan niyo na riyan, sa kung saang lungga ka man nagtatago?" Ang tinig ni Camila sa kabilang linya ay tila isang matalas na karayom na pilit itinusok sa sugatang puso ni Tessa. Kasalukuyang nakaupo si Tessa sa sahig ng maliit na dampa sa harap ng isang maliit na plato ng tuyo at malamig na kanin. Ang amoy ng pritong isda ay humahalo sa singaw ng basang lupa. Mula sa labas, isang amoy na dati ay hinding-hindi tatanggapin sa loob ng mansyon ng mga Salcedo, ngunit ngayon ay siyang tanging nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa.
Bakit ka tumawag, Camila? Ang mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang kamay na hawak ang lumang cellphone ay mahigpit ang pagkakakuyong. Gusto ko lang ibahagi ang magandang balita. Ang sagot ni Camila, at ramdam ni Tessa ang mapang-uyam na ngiti sa boses nito. Kagabi nagdiwang ang buong pamilya. Isang malaking piging para sa pagdating ng bagong tagapagmana. Buntis ako, Tessa. Magkakaroon na si Baltazar ng anak na hinding-hindi mo na ibigay sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang tunay na basura? Tila tumigil ang paghinga ni Tessa. Ang sakit ng kawalan ng kakayahang magkaanak ay ang pinakamalalim na sugat na itinuon sa kanya ng tadhana. At ngayon ay sinasariwa ito ni Camila nang walang anumang habag. Ang bawat salita ay parang asidong tumutulo sa kanyang pagkatao. Sa labas narinig niya ang tawanan ng mga batang naglalaro sa putikan, ang tunog ng kanilang mga tsinelas na humahampas sa tubig, na tila nangungutya rin sa kanyang kalagayan. Sana ay maging masaya kayo, ang tanging nasabi ni Tessa bago niya dahan-dahang pinatay ang tawag. Hindi niya binigyan si Camila ng kasiyahang marinig siyang umiyak. Inilapag ni Tessa ang telepono at tumingin sa paligid ng maliit na silid. Ang mga dingding ay may mga bakas ng lumang amag at ang pintura ay dahan-dahang nagbabakbak na parang balat ng isang matandang puno. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang palad sa magaspang at maruming pader. Sa kabila ng dumi, sa kabila ng kahirapan, may isang bagay na naramdaman si Tessa na matagal nang nawala sa kanya sa loob ng mansyon ng kalayaan. Dito walang Doña Serafina na magdidikta ng bawat kilos niya. Walang Baltazar na kailangang pagsilbihan ng may peking ngiti. Ang bawat butas sa bubong na nagpapapasok ng liwanag ng buwan ay naging simbolo ng kanyang paglaya mula sa ginintuang hawla. Kinuha ni Tessa ang kanyang cellphone at muling binuksan ang isang nakatagong folder. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha na tila isang mangkukulam na naghahanda ng isang matinding sumpa. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang itinuon ang mga commands sa system ng Salcedo Group. Access denied. Access denied. Hindi siya sumuko. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng database na yon. Isang pattern ng mga numero ang kanyang inilagay, ang petsa, kung kailan siya unang pumasok sa kumpanya, ang petsa, kung kailan siya itinuring na wala. Access granted. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Nakita niya ang dashboard ng pananalapi ng kumpanya. Ang mga numero ay tila mga bituin na sumusunod sa kanyang bawat kumpas. Sinimulan niyang i-activate ang maintenance mode sa lisensya ng software. Sa loob ng 48 oras, kung hindi niya ito personal na i-override ang buong sistema ng transaksyon ng Salcedo Group, ay titigil. Magiging paralisado ang lahat ng kanilang foreign investments. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at selyadong sasakyan, sa parking lot ng isang abandonadong gusali, si Camila ay hindi nagdiriwang. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng yabang ay napalitan ng takot at tensyon. Nagawa mo na ba ang iniutos ko? Ang tanong ng isang boses mula sa harapang upuan ng sasakyan. Ang lalaki ay nananatiling nasa anino, ang tanging makikita ay ang usok mula sa kanyang sigarilyo na dahan-dahang pumapaikot sa loob ng sasakyan. Nakuha ko na ang susi mula kay Clara, pero hindi ko mabuksan ang main server. Ang sagot ni Camila, ang kanyang boses ay nangangatog. Kailangan ko pa ng oras. Wala na tayong oras, Camila, ang banta ng lalaki. Ang kalaban ng Salcedo Group ay naghihintay na sa mga datos na ipinangako mo. Kung hindi mo maibibigay iyon sa loob ng 2 araw, hindi lang ang posisyon mo ang mawawala sa iyo. Tandaan mo, alam ko ang totoo tungkol sa pagbubuntis mo. Nanlamig ang buong katawan ni Camila. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga matang nagmamasid sa kanya. Ang pagtataksil na ginawa niya kay Tessa ay tila bumabalik sa kanya bilang isang sumpa na mas mabigat pa sa kanyang kayang pasanin. Ang katahimikan sa loob ng marangyang opisina ng Salcedo Group ay nilalamon na ngayon ng isang uri ng tensyong hindi mapatahimik. Ang tunog ng mga daliring mabilis na tumitipa sa keyboard ay tila mga serye ng maliliit na putok ng baril sa pandama ni Baltazar. Sa harap ng naglalakihang mga computer screen, makikita ang mga pulang numero na pababa ng pababa, isang visual na representasyon ng perang naglalaho na parang bula. What is happening, Camila? Bakit hindi gumagana ang predictive model natin? Ang sigaw ni Baltazar habang hinahampas ang kanyang lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Ang bawat hampas ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng kontrol,
isang katotohanang pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga mamahaling suit. Hindi ko alam, Baltazar. Sabi ng IT department, ang algorithm ay biglang pumasok sa isang encrypted maintenance mode. We need the primary authentication key and according to the logs, tanging si Tessa lang ang may hawak niyo ng sagot ni Camila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang bawat tawag mula sa kanilang mga foreign investors ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang reputasyon sa merkado ng Maynila. Dahil sa matinding pressure ng mga utang na nagsisimula ng maningil na pilitan si Baltazar na gawin ang bagay na pinakaayaw niyang gawin, ang hanapin ang babaeng itinapon niya sa lansangan. Sa isang maliit at maputik na kanto ng Barangay Maligaya, huminto ang isang makintab na itim na sasakyan na tila isang banyagang nilalang sa gitna ng kahirapan. Ang amoy ng kanal at basang basura ay agad na sumalubong kay Baltazar pagbaba niya. Nararamdaman niya ang matitinding tingin ng mga kapitbahay, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang pera at ang kanyang nasirang ego. Nakita niya si Tessa, nakasalukuyang naglalabas sa labas ng kanyang dampa. Ang mga kamay ni Tessa na dati ay laging maayos ang manicure, ay puno na ngayon ng bula ng sabon at namumula dahil sa pagkuskus ng mga damit. Ngunit sa kabila ng dumi ang pagkakatayo ni Tessa, ay may taglay na dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Tessa, ang tawag ni Baltazar, ang kanyang boses ay puno pa rin ng kayabangan sa kabila ng kanyang pakay. Tingnan mo nga naman ang kinalagyan mo. Sabi ko naman sa iyo, hinding-hindi ka mabubuhay nang wala ang pangalan ko. Hindi tumigil si Tessa sa kanyang ginagawa. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa palanggana ay ang tanging sagot na ibinigay niya. Huwag mo na akong idaan sa ganyan, Tessa, ang patuloy ni Baltazar habang lumalapit pilit na iniiwasan ng putik sa kanyang sapatos. I'm here to give you a chance. Bumalik ka na sa mansyon. Ayusin mo ang system error sa kumpanya at sasabihin ko kay mama na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. You can even be my consultant provided na hihingi ka ng tawad kay Camila. Dahan-dahang huminto si Tessa. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kupas na duster at tumingin ng diretso sa mga mata ni Baltazar. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi puno ng galit kundi ng isang matinding pait na hinaluan ng kagalakan. Consultant Baltazar, ang mahinang tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng mainit na panahon. Akala ko ba ay isa lang akong may bahay na mahusay sa calculator? Akala ko ba ay wala akong silbi kung wala ang apelido ninyo? Listen, Tessa, don't be stubborn. Ang Salcedo Group ay nalulugi ng milyon-milyon bawat oras dahil sa maintenance mode na iyan. Just give me the key and we can forget everything. Ang pagsusumamo ni Baltazar na ngayon ay mas naririnig na ang desperasyon kaysa sa autoridad. Ang susi ay hindi para sa iyo, Baltazar, ang sagot ni Tessa habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa loob ng kanyang dampa. Ang susing iyon ay ang kabuuan ng 10 taon kong pagtitiis. At ngayon napagtanto ko na mas masarap palang makahinga rito sa gitna ng hirap kaysa mabulunan sa gitna ng iyong mga kasinungalingan. Tessa, kapag bumagsak ang kumpanya, pati ikaw ay wala nang makukuha. Isang pirasong papel lang ang kailangan ko, ang sigaw ni Baltazar. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Ang pressure mula sa mga bangko ay tila isang malaking pader na dahan-dahang gumuguho sa kanyang ulunan. Huminto si Tessa sa may pintuan, hindi lumingon. Wala na akong kailangan sa iyo, Baltazar. Ang bawat sentimong mawawala sa inyo ay ang bayad sa bawat patak ng luha ko na binaliwala ninyo. Dahan-dahang isinarado ni Tessa ang pinto. Ang tunog ng lumang kahoy na nagtatagpo ay tila ang huling tuldok sa kanilang usapan. Naiwan si Baltazar sa labas, nakatayo sa gitna ng maputik na kalsada habang ang kanyang cellphone sa bulsa ay walang tigil sa pag-vibrate. Kinuha ni Baltazar ang kanyang telepono at tiningnan ang mensahe mula sa kanilang IT head. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sir, the software license has officially expired. The entire database is now locked. Without the master key, everything will be deleted in 24 hours to protect data integrity. We are losing everything. Sa loob ng dampa, tiningnan ni Tessa ang kanyang lumang cellphone. Ang countdown timer ay nasa 0 na. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang kapangyarihan. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos ni Doña Serafina na tumatama sa bakod na kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa Barangay Maligaya. Ang bawat hakbang ng matanda
ay maingat pilit na iniilingan ang bawat alikabok na dumidikit sa kanyang terno habang ang kanyang mukha ay nakabalot sa isang ekspresyon ng matinding pagkadiri. Para sa kanya ang lugar na ito ay isang impyerno, ngunit ang krisis sa Salcedo Group ay isang mas malalang impyerno na hindi niya kayang takasan. Pumasok siya sa dampa ni Tessa nang walang katok ang tunog ng pintong marahas na itinulak ay pumunit sa katahimikan ng silid. Nakita niya si Tessa na nakaupo sa isang maliit na bangko tahimik na nagtatahi ng isang lumang unan. Teresa ang tawag ni Doña Serafina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Tama na ang drama na ito, pinapatawad na kita. Bumalik ka na sa mansyon ngayon din at ayusin mo ang gulong ginawa mo sa kumpanya. Hindi mo ba alam na ang pangalan ng mga Salcedo ay dahan-dahan ng nagiging katatawanan sa buong Maynila? Dahan-dahang itinaas ni Tessa ang kanyang paningin. Ang lamig sa kanyang mga mata ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kasamaan ng matanda. Pinapatawad ninyo ako, Mama, para sa anong kasalanan? Para sa pagbuo ng isang kumpanyang kayo rin ang sumisira ngayon. Para sa pagiging tapat habang pinagtataksilan ninyo ako. Huwag mo akong sagot-sagutin nang ganyan ang asik ni Doña Serafina habang lalong humigpit ang hawak sa kanyang bag na gawa sa balat ng buwaya. Tandaan mo, kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa. Yan na naman ang utang na loob na yan. Pagod na akong bayaran ng isang utang na wala naman talagang hangganan. Ibinigay ko ang 10 taon ko. Ibinigay ko ang kalusugan ko. Ibinigay ko ang lahat para lang ituring ninyo akong pamilya. Pero ano ang nakuha ko? Isang posas at isang luhang binaliwala. Lumapit ang matanda at inilahad ang kanyang kamay. Inaasahan ang tradisyonal na pagmamano ni Tessa, isang huling pagtatangka na gamitin ang kultura para pasunurin ang kanyang manugang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumukod si Tessa. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayang tumatagal sa bagyo. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Doña Serafina, isang titig na nagpababa sa kumpiyansa ng matanda. Hindi na ako yuyukod sa inyo, Mama, ang malamig na sabi ni Tessa. Dahil ang respeto ay inaani, hindi ito hinihingi sa pamamagitan ng pananakot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Ines. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng maliit na silid. Hawak niya ang gintong locket na nagpabago sa aura ni Doña Serafina noong gabi ng fiesta. Natatakot ka ba, Serafina? Ang tanong ni Ines, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Natatakot ka ba na ang dambanang itinayo mo para sa iyong sarili ay tuluyan ng gumuho? Sino ka ba talaga? Ang sigaw ni Doña Serafina, ang kanyang boses ay naging matinis na parang isang ibong na sugatan. Dahan-dahang binuksan ni Ines ang locket at ipinakita ang isang lumang litrato sa loob. Isang larawan ng yumaong Don Salcedo na may kasamang isang magandang babae na hindi si Serafina at isang maliit na sanggol na may mga matang katulad ng kay Ines. Ako ang katotohanang pilit mong ibinaon sa limot, ang sagot ni Ines. Ako ang anak na hinding-hindi ninyo kinilala dahil sa takot ninyo sa sasabihin ng ibang tao. Ako ang bunga ng pag-ibig na hinding-hindi mo nakuha mula sa asawa mo. Inagaw ninyo ang lahat sa amin ng nanay ko, at ngayon ako naman ang kukuha sa inyo. Ang mukha ni Doña Serafina ay nawalan ng kulay. Ang kanyang imahe bilang isang santo at perpektong asawa ay tuluyan ng nawasak sa harap ni Tessa. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking hiya at dangal ay naging isang maduming basahan sa harap ng katotohanang ito. Kasinungalingan ang sigaw ni Doña Serafina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Lumingon siya kay Tessa, ang kanyang galit ay itinuon sa nag-iisang tao na sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. At ikaw, Teresa, kakampi ka sa bastarda na ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, hindi ako kumakampi sa kanya, Mama, ang sagot ni Tessa. Kumakampi ako sa katotohanan. At ang katotohanan ay pare-pareho ninyo kaming binaliwala. Sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman, mabilis na itinaas ni Doña Serafina ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tessa. Ang tunog ng palad na tumatama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang huling pagtatangka na bawiin ang nawawalang kontrol. Hindi umiyak si Tessa. Hindi rin siya gumanti. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mukha. Pabalik sa matanda ang kanyang pisngi ay namumula at mahapdi, ngunit ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti.
Ang ngiting iyon ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang sampal para kay Doña Serafina. Salamat sa huling sampal na ito, Mama, ang bulong ni Tessa. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Dahil dito tuluyan nang naputol ang huling hibla ng utang na loob ko sa inyo. Mula ngayon wala na kayong makukuha sa akin. Maging ang inyong kaligtasan. Huwag mong hawakan ang tiyan ko, Baltazar. Wala ka nang pakialam sa akin kaya huwag kang magpanggap na nag-aalala ka sa batang ito. Ang sigaw ni Camila ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse ni Baltazar, ngunit sa pagkakataong ito ang boses niya ay hindi puno ng paglalambing, kundi ng matinding takot at pagtatanggol sa sarili. Ang baso ng alak na hawak ni Baltazar ay dahan-dahang itinuon sa lamesa. Ang tunog ng kristal na tumatama sa matigas na ibabaw ay tila isang babala ng paparating na pagsabog. Anong ibig mong sabihin, Camila? Ang tanong ni Baltazar, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang dahan-dahang lumalapit sa babae. Simula nang mawala si Tessa, ikaw na lang ang natitira sa akin. Ang anak natin ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi ko patuluyang sinusukuan ang kumpanyang ito. Huwag kang magbiro ng ganyan. Isang mapait at hysterical na tawa ang kumawala sa mga labi ni Camila. Umatras siya hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na salamin ng bintana na nagpapakita ng nagkikislapang ilaw ng Maynila, mga ilaw na tila malalayong bituin na hindi na niya maaabot. Anak, Baltazar, gising, ang sigaw ni Camila habang itinatapon ang isang maliit na balat ng gamot sa sahig. Walang anak. Isang taktika lang ang lahat para masiguro kung pakakasalan mo ako at para tuluyan mong itapon si Tessa. Pero huli na ang lahat dahil pati ako ay nagoyo ng sarili kong laro. Tila tumigil ang mundo para kay Baltazar. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang pagtataksil sa kanyang asawa, at ang pagdungis sa sariling dangal, lahat ng iyon ay para sa isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mukha. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas na tila mga galit na ahas. You lied to me, ang bulong ni Baltazar, ang boses ay puno ng panginginig. Lahat ng ito ay palabas lang. Bago pa man makasagot si Camila, ang telepono sa lamesa ay tumunog ng malakas, isang tunog na tila humihiwa sa tensyon ng silid. Mabilis na kinuha ni Baltazar ang receiver at narinig ang boses ng kanilang chief auditor na tila galing sa ilalim ng lupa dahil sa tindi ng kaba. Sir, may malaking problema, ang bungad ng auditor. May lumabas na bagong audit report sa main server matapos itong mag-crash. Hindi lang ito tungkol sa mga nawawalang pondo. May mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng mga illegal na transaksyon sa mga dummy accounts ay may pirma mo, sir. At ang pinakamasama, ang mga ebidensyang ito ay dahan-dahang na ipadala sa Securities and Exchange Commission sa loob ng huling 2 oras. Nanlambot ang mga tuhod ni Baltazar. Napaupo siya sa kanyang swivel chair, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang backdoor na binuksan ni Tessa ay hindi lang pala para i-lock ang system. Ito ay isang bitag na dahan-dahang naglalantad ng bawat dumi na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat pirma niya, ang bawat nakaw na sentimo ay kasalukuyan ng binabasa ng mga awtoridad. Tessa, ang tanging nausal ni Baltazar. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang asawang itinuring niyang mangmang ay mas matalino pa sa lahat ng kanyang mga abogado. Habang nagkakagulo sa loob ng opisina sa labas ng gusali sa isang madilim na sulok ng parking lot, 3 datihang empleyado ng Salcedo Group ang tahimik na nag-uusap. Sila ang mga taong nakasaksi sa bawat sakripisyo ni Tessa, ang mga taong dahan-dahang tinalikuran ni Baltazar nang makuha nito ang kapangyarihan. Handa na ang lahat, ang bulong ng isa sa kanila. Naitabi na namin ang mga original na logbooks bago pa sunugin ni Camila. Hihintayin lang namin ang signal ni Ma'am Tessa. Sa kabilang banda sa loob ng isang maliit na sasakyan, muling kinuha ni Camila ang kanyang lihim na cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinitipa ang isang mensahe sa taong nag-utos sa kanya na sirain ang Salcedo Group mula sa loob. Tapos na ang lahat, Master. Nalaman na ni Baltazar ang totoo. Kailangan ko nang makaalis dito bago pa ako madamay sa kasong isasampa kay Baltazar. Ibigay mo na sa akin ang ipinangako mong kabayaran, ang mabilis na mensahe ni Camila. Isang sagot ang bumalik sa kanyang screen, isang mensaheng nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Ang kabayaran para sa isang talunang tulad mo ay katahimikan. Huwag mo nang susubukang tawagan ako muli. Napabitaw si Camila sa kanyang telepono, ang tunog ng plastic na tumatama sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang huling pag-asa na naglaho.
Sa labas ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimula ng marinig mula sa malayo, papalapit sa gusali ng Salcedo Group. Sa loob ng kanyang dampa, pinapanood ni Tessa ang balita sa kanyang lumang cellphone. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kagalakan sa pagbagsak ng iba. Alam niyang ito na ang simula ng pag-aani ng karma, ngunit nararamdaman din niya ang bigat ng bawat pusong nawasak sa proseso. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaan ang katahimikan ng gabi na lamunin ang bawat alaala ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang nagngangalit na ilog na bumabagsak mula sa langit, nilulunod ang bawat ingay ng barangay Maligaya. Ang tunog ng tubig na humahampas sa mga bubong na yari sa kalawang na yero ay lumilikha ng isang nakabibinging musika na tila sumasabay sa kaguluhan ng damdamin sa loob ng maliit na dampa ni Tessa. Sa labas, sa gitna ng maputik na kalsada at madilim na gabi, isang anino ng lalaki ang nakatayo, basang-basa, nanginginig at nawalan na ng dating kislap ng kapangyarihan. Si Baltazar Salcedo, ang lalaking dating tinitingala sa mga boardroom ng Makati, ay naroon na ngayon nakaluhod sa putikan sa harap ng pintuan ni Tessa. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi at ang kanyang buhok na laging maayos ay nakadikit na sa kanyang noo dahil sa ulan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding takot sa kanyang kinabukasan. Tessa, mag-usap tayo. Pakiusap, ang sigaw ni Baltazar, ang kanyang boses ay paos at halos malunod ng ingay ng ulan. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ang kumpanya, iligtas mo ako. Sa loob, dahan-dahang binuksan ni Tessa ang maliit na bintanang gawa sa kapis. Ang liwanag mula sa kanyang bumbilya ay tumama sa mukha ni Baltazar na nagpapakita ng isang lalaking tila isang basang sisiw na humihingi ng habag. Pinanood siya ni Tessa ng may malamig na katahimikan. Naalala ni Tessa ang lahat ng mga gabi sa mansyon kung saan siya ang naghihintay, siya ang nagmamakaawa para sa kaunting atensyon habang si Baltazar ay nasa bisig ng iba. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila katumbas ng bawat luhang inubos ni Tessa para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Bakit ka narito, Baltazar? Ang mahinang tanong ni Tessa, ngunit ang bawat salita niya ay malinaw na nakarating sa lalaki. Hindi ba't ang sabi mo ay wala akong silbi? Na ako ay isang pabigat lamang sa iyong perpektong buhay? Tessa, patawarin mo ako. Nabulag ako ni Camila, nabulag ako ng pera, ang pagsusumamo ni Baltazar habang pilit na inaabot ang pasamano ng bintana. Nakuha na ng mga pulis ang lahat ng ebidensya. Ikaw lang ang may kakayahang bawiin ang mga dokumentong iyon sa system. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin sa kulungan. Dasawis ko ang lahat. Tessa, babalik tayo sa dati pangako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen kay Baltazar. Doon makikita ang mga digital na dokumento ng bawat illegal na transaksyon, bawat pirma at bawat kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang mga numero, ito ang hatol na si Tessa mismo ang naghanda. Walang tayo na babalikan, Baltazar, ang sabi ni Tessa, ang boses ay puno ng kapayapaan na tila isang huling hantungan. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ay matagal mo nang pinatay, at ang katarungang nararanasan mo ngayon ay hindi ko gawa. Ito ay bunga ng sarili mong mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa bintana, hinayaan niyang madampi ang kanyang kamay sa pisngi ni Baltazar sa huling pagkakataon. Ang haplos na iyon ay hindi puno ng pagmamahal. Ito ay tila isang malamig na pamamaalam sa isang alaala na wala ng buhay. Idinampi ni Baltazar ang kanyang mukha sa palad ni Tessa, umaasang may kaunting awa pa itong natitira, ngunit ang naramdaman lamang niya ay ang kawalan ng init. Ito ang huling halik ng kanilang pagsasama, isang sandali ng katahimikan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Paalam, Baltazar, ang huling bulong ni Tessa. Dahan-dahang hinila ni Tessa ang kanyang kamay at isinarado ang bintana. Ang tunog ng kahoy na nagtatagpo ay tila ang huling tabing na bumagsak sa dula ng kanilang buhay. Nanatili si Baltazar sa labas, humahagulgol sa putikan, habang ang ulan ay lalong lumalakas. Tila pilit na hinuhugasan ang bawat bakas ng kanyang nakaraan, ngunit hindi ang kanyang kasalanan. Sa loob ng dampa, sumandal si Tessa sa pinto, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang katahimikan sa loob ay naging sapat na musika para sa kanyang sugatang kaluluwa.
Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay mabilis na naputol nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Ines ang bumungad sa kanya. Tessa, kailangan mong pumunta sa ospital ngayon din. Si Doña Serafina, inatake siya sa puso matapos malaman ang tungkol sa pag-audit. Kritikal ang kanyang lagay. Ang balitang iyon ay tila isang panibagong kidlat na tumama sa pag-iisip ni Tessa. Ang puot at awa ay muling nag-agawan sa kanyang dibdib. Kahit gaano kasama ang matanda ito, pa rin ang taong itinuring niyang ina sa loob ng isang dekada. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Salcedo Group ay tila isang mabigat na ulap na nagbababadya ng isang malakas na lindol. Ang mga board members ay hindi mapakali sa kanilang mga kinauupuan, ang tunog ng kanilang mga ballpen na mabilis na pinipindot, at ang mahihinang bulungan ay nagpapakita ng matinding kaba. Sa gitna ng mahabang lamesa nakaupo si Baltazar, na ang muka ay kasing puti ng papel. Ang bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo ay tila mga butil ng takot na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang mga mamahaling dokumento. Wala na tayong oras ang sigaw ng isa sa mga shareholder. Ang mga bangko ay nag-freeze na ng accounts natin. Sino ang may-ari ng majority ng utang na binili mula sa secondary market? Sa gitna ng tensyon, ang malalaking pintuan ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga sapatos na may katamtamang taas ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig, isang regular at kalmadong ritmo na nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Tessa, suot ang isang simpleng itim na dress na lalong nagpadesente sa kanyang pagkakatayo. Kasunod niya si Ines na may dalang mga legal na folder na tila mga armas ng katarungan. Tessa ang nauutal na tawag ni Baltazar habang pilit na tumatayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly. Hindi na ako narito bilang asawa mo, Baltazar, ang malamig na sabi ni Tessa habang inilalapag ang isang dokumento sa harap ng board. Narito ako bilang bagong majority stakeholder ng Alvarado Salcedo Holdings. Binili ko ang lahat ng inyong distressed debts sa pamamagitan ng aking sariling investment fund. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng bawat pako sa gusaling ito. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nanalaki sa gulat. Ang babaeng itinuring nilang anino lang ay siya na palang humahawak sa kanilang mga leeg. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga autoridad kasama ang ilang gwardya. Direkta silang lumapit kay Camila, na kasalukuyang nakaupo sa sulok, pilit na nagtatago sa anino. Miss Camila San Buenaventura, you are under arrest for corporate espionage and falsification of documents, ang sabi ng opisyal. Ang tunog ng posas na pumupulupot sa mga kamay ni Camila ay tila isang huling hantungan sa kanyang mga ambisyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot habang hinihila siya palabas, ngunit wala siyang nagawa kundi ang tumingin ng may pait kay Tessa. Lumingon si Tessa kay Baltazar na ngayon ay nakayuko na lamang, hindi makatingin ng diretso. Ang opisina mo ay kailangang mabakante sa loob ng 1 oras, Baltazar. Ang mga personal mong gamit ay ipapadala ko na lang sa kung saan ka man titira simula ngayon. Matapos ang board meeting, nagtungo si Tessa sa mansyon ng mga Salcedo sa huling pagkakataon. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila isang pagbabalik-tanaw sa 10 taon ng kanyang pagtitiis. Kinuha niya ang kanyang maliit na kahon ng mga personal na alaala, ang kanyang mga lumang notebook, ang litrato ng kanyang mga magulang, at ang kanyang dignidad. Habang papalabas siya, naramdaman niya ang lamig ng pader ng mansyon, ngunit hindi na ito nakakasakal. Ito na ang huling hininga niya bilang isang Salcedo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ospital kung saan nakahiga si Doña Serafina. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor na nagbibigay ng regular na beep-beep-beep ay ang tanging naririnig sa loob ng puting silid. Nakita ni Tessa ang matanda na ang dating makapangyarihang mukha ay tila isang lanta at tuyong dahon na ngayon. Ang bawat kulubot sa balat ni Doña Serafina ay nagpapakita ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa tabi ng kama. Idinampi niya ang kanyang kamay sa nanlalamig na kamay ng matanda. Dumilat si Doña Serafina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pait, ngunit wala siyang masabi. Ang stroke ay nag-iwan sa kanya ng kakayahang makarinig, ngunit hindi makapagsalita isang bilangguan sa loob ng sarili niyang katawan. Narito ako para magpaalam. Mama, ang bulong ni Tessa, ang boses ay puno ng pait, ngunit may halong kapayapaan. Ang lahat ng utang na loob na palagi ninyong isinusumbat ay binabayaran ko na ngayong araw. Ang hospital bills ninyo, ang mga utang ni Baltazar,
Lahat iyon ay tinapos ko na. Hindi dahil sa kailangan ko kundi dahil gusto kong maging malinis ang aking pag-alis. Isang butil ng luha ang lumabas sa mata ni Doña Serafina. Ang kanyang mga labi ay nanginig na tila gustong humingi ng tawad. O baka ay magmura pa rin, ngunit walang tunog na lumabas. Ang katahimikan ng matanda ay ang pinakamalakas na sagot na natanggap ni Tessa sa loob ng maraming taon. Paalam na po ang huling sabi ni Tessa bago siya tumalikod. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang mainit at masayang liwanag na tila bumabalot sa kanya sa isang bagong simula. Naramdaman ni Tessa ang gaan ng kanyang bawat hakbang. Ang karma ay tapos na sa kanyang gawain. At ang ani ng katarungan ay nasa kamay na ni Tessa. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang makahinga ng walang selyo ng ibang tao sa aking dibdib. Ang bulong na iyon ni Tessa ay tinangay ng preskong hangin sa dalampasigan ng Batangas. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na puting bahay na ngayon ay kanya ng pagmamay-ari. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang banayad na himig ng paghilom malayo sa ingay ng mga boardroom at sa mapanirang bulong sa loob ng mansyong kanyang tinalikuran. Ang bawat paghampas ng tubig sa mga bato ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay tulad ng dagat ay may kakayahang maghugas ng kahit anong dumi basta't hayaan itong dumaloy. Sa loob ng nakaraang buwan, ginawa ni Tessa ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay negosyante. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng Salcedo Group sa isang malaking korporasyon na may mas mabuting pamamalakad. Hindi niya ito ginawa dahil sa kahinaan, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang isang pangalang puno ng pait. Gamit ang perang nakuha niya, itinatag niya ang Alvarado Foundation, isang institusyong nakatuon sa pagbibigay ng legal at pinansyal na tulong para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang sariling tahanan. Habang nag-aayos siya ng mga kagamitan sa kanyang bagong opisina, dumating si Ines. May dala itong isang maliit na maleta at ang mukha nito ay hindi na kasing pait ng dati. Ang kislap sa mga mata ni Ines ay nagpapakita ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang hantungan matapos ang mahabang panahon ng pagtatago sa anino. Aalis ka na ba talaga, Ines? Ang tanong ni Tessa habang inilalapag ang isang tumpok ng mga dokumento. Tapos na ang misyon ko rito. Tessa, ang sagot ni Ines. Ang boses ay may halong pait na saya. Nakuha ko na ang aking bahagi sa mana. At higit sa lahat nakita ko na ang pagbagsak ng mga taong umapi sa aking ina. Pero higit doon nakita ko kung paano bumangon ang isang babaeng akala ko ay tuluyan ng nadurog. Lumapit si Ines at iniabot ang isang sobrang puti. Hindi tayo magkaibigan sa tradisyonal na kahulugan, Tessa. Pero tinuruan mo ako na hindi lahat ng katarungan ay kailangang gamutin ng dugo. Minsan ang pinakamasakit na ganti ay ang maging masaya sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa iyo. Gagamitin ko ang perang ito para magsimula sa ibang bansa, kung saan walang nakakaalam sa pangalang Valderrama o Salcedo. Nadyakap ang dalawang babae, isang yakap na puno ng pag-unawa sa kanilang mga sugat. Ang tunog ng pagsasara ng pinto, matapos lumabas ni Ines, ay tila ang huling kabanata ng isang madilim na kasaysayan na tuluyan nang natapos. Nang dapit hapon na nagtungo si Tessa sa isang maliit na sementeryo sa probinsya. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay maingat dala ang isang bungkos ng mga sariwang puting bulaklak. Huminto siya sa harap ng dalawang magkatabing puntod ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak. Ang bango ng mga ito ay humalo sa amoy ng basang lupa matapos ang isang maikling ambon. Naitay, malaya na ako, ang bulong ni Tessa habang hinahaplos ang malamig na marmol ng puntod. Naitayo ko na muli ang pangalang Alvarado. Hindi ko na kailangang magtago sa anino ng ibang tao para lang makaramdam ng halaga. Patawad kung hinayaan ko ang aking sarili na mabulag sa maling uri ng pagmamahal. Ngunit ngayon pangako, hinding-hindi ko na muling hahayaang may kumuha ng aking boses. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat at pagpapakawala sa lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng 10 taon. Ang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad, at ang dahan-dahang pagkulay kahel ng langit, ay tila isang pag-aproba ng kalikasan sa kanyang bagong simula. Bago siya umalis, muli niyang tiningnan ang mga puntod. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog, tila isang mahigpit na yakap
mula sa mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang katahimikan ng sementeryo ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging dambana ng kanyang kapayapaan. Sumakay si Tessa sa kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho pabalik sa kanyang maliit na bahay sa tabing dagat. Ang kalsada ay malawak at walang masyadong sasakyan, tila nag-aanyaya sa kanya sa isang mahabang paglalakbay patungo sa kawalan ng takot. Sa kanyang isip binubuo na niya ang mga plano para sa foundation kung paano niya tutulungan ang susunod na Tessa na makita ang liwanag bago pa man ito tuluyang lamunin ng dilim. Pagdating niya sa bahay, napansin niya ang isang figura na nakatayo malapit sa kanyang beranda. Ang tibok ng kanyang puso ay dahan-dahang bumilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na pakiramdam na tila nagmula sa kanyang kabataan. Isang pakiramdam na matagal na niyang inakala na patay na. Teresita, ang tinig na iyon ay hindi nagmula sa mundo ng mga Salcedo. Hindi ito ang boses na naguutos, hindi ito ang boses na nanunumbat, at lalong hindi ito ang boses na puno ng pag-aalinlangan. Ito ay isang tinig na nagmula sa malalim na baul ng kanyang kabataan, isang boses na tumatawag sa kanyang tunay na pangalan bago pa man ito mabura ng mga titulong naging kulungan niya. Dahan-dahang humarap si Tessa sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon at ang unang kislap ng mga bituin, nakita niya si Rafael. Si Rafael na kanyang kababata. Ang lalaking dati ay nangako sa kanya ng simpleng buhay sa ilalim ng mga puno ng niyog bago siya dinala ng tadhana sa marangyang bitag ng Maynila. Ang bango ng alat ng dagat ay tila naging mas matamis sa presensya ng taong ito na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging anino ni Baltazar. Rafael, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay may halong gulat at isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nabalitaan ko ang lahat, Tessa. Ang tagumpay mo, ang katapangan mo, ang sagot ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya huminto hanggang sa magtagpo ang kanilang mga anino sa buhanginan. Hindi ako narito para hilingin na bumalik ka sa nakaraan. Narito ako para makita kung ang babaeng hinangaan ko noon ay nahanap na ang kapayapaang nararapat sa kanya. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Nahanap ko na, Rafael, at sa pagkakataong ito hindi ko nahahayaang mawala pa ito. Lumipas ang mga buwan at ang Alvarado Foundation ay naging isang matatag na tanglaw para sa maraming kababaihan. Sa unang anibersaryo ng foundation, isang simpleng pagtitipon ang idinaos sa tabing dagat. Wala itong marangyang orkestra o mga politikong naghahanap ng atensyon. Ang tanging naroroon ay ang mga kababaihang natulungan ni Tessa, ang mga taong nakahanap ng bagong buhay dahil sa kanyang tapang. Ang tunog ng mga tawanan at ang kalansing ng mga baso ay punong-puno ng katapatan. Sa gitna ng pagdiriwang, nakatanggap si Tessa ng isang balita mula sa Maynila. Si Baltazar ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang ordinaryong clerk sa isang maliit na munisipyo sa malayong probinsya. Ang lalaking dati ay nagpapatakbo ng bilyong piso ay nahihirapan na ngayon sa pag-aayos ng mga simpleng dokumento, isang malupit na biro ng tadhana para sa taong minaliit ang talino ng kanyang asawa. Si Camila naman ay nananatili sa loob ng rehas, iniwan ng lahat ng kanyang mga kakampi. Wala nang nararamdamang puot si Tessa. Ang bawat balitang naririnig niya ay tila mga pahina na lamang ng isang aklat na tapos na niyang basahin. Ang tunog ng mga alon ay mas mahalaga na ngayon kaysa sa anumang balita ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Lumapit si Rafael kay Tessa at iniabot ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdampi, isang simpleng ugnayan na nagpapadaloy ng kuryente ng pag-asa sa buong katawan ni Tessa. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, Teresita Alvarado? Ang tanong ni Rafael, nang may kasamang biro, ngunit puno ng seryosong pangako sa kanyang mga mata. Handang-handa na, Rafael, ang sagot ni Tessa habang nakatingin sa malawak na karagatan. Dahil ngayon alam ko na ang tunay na halaga ng kaligayahan. Hindi ito regalo na ibinibigay ng iba. Ito ay isang premyo na ipinaglalaban at pinaghihirapan. Ang sikat ng buwan ay dahan-dahang tumama sa dalampasigan, nagbibigay ng pilak na kulay sa mga alon. Sa ilalim ng gabing iyon, hindi na anino si Tessa. Siya na ang liwanag na nagbibigay ng gabay sa sarili niyang landas. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay nagiiwan ng bakas ng isang babaeng nadurog man ay muling nabuo ng mas matatag
mas matalino at mas malaya. Huminga ng malalim si Tessa, nilalasap ang bawat bahagi ng hangin na walang halong lason ng nakaraan. Ang Alvarado Foundation ang kanyang bagong tahanan at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, ito ang kanyang tunay na imperyo. Isang imperyong itinayo sa ibabaw ng katotohanan at pagmamahal sa sarili. Ang huling sulyap ni Tessa sa malayo ay puno ng kapayapaan. Alam niyang ang bukas ay hindi laging madali, ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat na susulat sa kanyang sariling kasaysayan. Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang dambuhala at makulay na dibuho na nagpapaalala kay Teresita Alvarado na ang bawat pagtatapos ay may taglay na sariling kagandahan. Nakaupo siya sa kanyang tila tumba-tumbang gawa sa yantok, hawak ang isang tasang mainit na kape na ang samyo ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhanginan ay nagsisilbing oyaye sa kanyang isipan, isang musikang hindi kailanman mapapantayan ng ingay ng mga naglalakihang sasakyan sa Maynila. Marami ang nagtatanong kung napatawad na ba niya ang mga Salcedo. Sa tuwing maririnig niya ang tanong na ito, isang tipid na ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Ang pagpapatawad sa pananaw ni Tessa ay hindi isang dokumentong kailangang pirmahan o isang salitang kailangang bigkasin sa harap ng mga taong nanakit sa kanya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang sandaling hindi na kumikirot ang kanyang dibdib kapag naririnig niya ang pangalang Baltazar o Serafina. Ito ay ang katahimikang nadarama niya habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan batid na. Ang kanilang mga anino ay wala ng kapangyarihang dilimin ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi naging madali. Ito ay isang premyong nakuha niya mula sa mga labi ng kanyang pagkawasak. Ang Alvarado Foundation ay hindi lamang isang gusali o isang organisasyon. Ito ang kanyang buhay na patunay na ang isang babaeng itinuring na walang boses ay kayang lumikha ng isang malakas na alingawngaw na magliligtas sa iba. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanya, nakikita niya ang kanyang lumang sarili, ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang bigat ng utang na loob. At sa bawat pagkakataong tinutulungan niya silang tumayo, dahan-dahan ding naghihilom ang mga huling bakas ng sugat sa kanyang sariling puso. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Tessa upang malaman kung sino ito. Ang bango ng sabon at ang pamilyar na bigat ng kamay ni Rafael ay sapat na upang makaramdam siya ng isang uri ng seguridad na hindi nakabatay sa yaman o titulo. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Ang kanilang pagsasama ay tila isang tahimik na sapa, malinaw, payapa, at dumadaloy sa sariling bilis. Lumalalim na ang gabi, Teresita. Ang mahinang sabi ni Rafael. Ang boses ay tila isang banayad na bulong ng hangin. Baka lamigin ka na rito sa labas. Sandali na lang, Rafael, ang sagot ni Tessa, habang isinasandal ang kanyang ulo sa braso ng lalaki. Gusto ko lang panoorin ang unang bituin na sisikat. Paalala ito sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may isang liwanag na magtuturo ng daan pauwi sa sarili. Ang huling aral na natutunan ni Tessa sa kanyang mahabang paglalakbay ay simple lamang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bilyong piso o sa lawak ng imperyong iyong pinatatakbo. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tingnan ang sarili sa salamin nang walang bahid ng hiya, ang matulog sa gabi nang walang dalang puot, at ang gumising sa umaga na may pusong handang magmahal muli simula sa sarili. Ang dulo ng kanyang kwento ay hindi isang pagwawakas, kundi isang walang hanggang simula. Isang simula kung saan ang pangalang Alvarado ay hindi na simbolo ng biktima, kundi simbolo ng tagumpay at paghilom. Habang dahan-dahang lumalamlam ang ilaw sa dalampasigan at nagsisimulang magkislapan ang mga bituin, huminga ng malalim si Tessa. Ang kanyang puso ay payapa, ang kanyang isip ay malinaw, at ang kanyang kaluluwa ay malaya na sa wakas.